Hello mga Bex! For today's video, gagawa tayo ng chocolate glaze para sa ating mini donut. At ang gagamitin natin is Beryl's dark chocolate and white chocolate. Marami kasi nagre-request sa atin ito mga Bex kung paano ko daw ba ginagawa ang ating glaze sa mini donut. Napakadali at napakasimple lang natin gagawin ito. 5 minutes pa lang, kayang-kaya nyo nang gawin or tapusin ang mga pag-glaze natin. Kaya simulan na natin! At dito nga nagpakulo na nga ako ng mainit na tubig. 1 cup lang nilagay natin dyan mga Bex. Kanina habang nagcha-chop tayo ng chocolate, nakasalang na yan para pagtapos natin mag-chop, mainit na yung tubig natin. Mas maganda kasi yung mainit na yung tubig bago natin ilagay yung chocolate natin. At dito nga mga Bex, ayan unti-unti nang natutunaw ang ating chocolate. Huwag nyo po palang pakukuluin yung ating tubig para maganda po or maayos po yung pagkatunaw ng ating chocolate. Ayan mga Bex, tunaw na ang ating dark chocolate pero tuloy pa rin or continuous pa rin yung ating paghalo kasi meron pang konting buo. 5 minutes nga lang natin tong hinalo at huwag nyong titigilan din yung paghalo kasi mamumuo yung ating chocolate sa ilalim. Tapos ayan mga Bex, eto dito naman tayo sa white chocolate, tutunawin din natin siya. Ayan mga Bex, ingat-ingat lang po tayo sa paghalo or sa pagano. At dito nga pala sa part na to, nakita nyo 'di ba kumukulo na yung ating tubig. Pinatay ko na nga pala yung apoy niyan kasi nga nag-iingat ako na baka mapasukan ng tubig yung ating white chocolate or dark chocolate kasi pag napasukan ng tubig yun, is mamumuo na po yung ating chocolate. Mahihirapan na tayong gumawa ng glaze. At ayan mga Bex, tapos na nga natin tunawin ang ating mga chocolate glaze. Ayan, magko-coating naman tayo sa ating mini donut. Nakita nyo mga Bex, yung white chocolate natin, puting-puti. At talagang super kintab niya, diba? Glossy siya. Actually, wala. Nakita nyo naman sa video, diba? Wala akong nilagay na kahit ano sa kanya para maging glossy. Pinaka-mantika lang talaga yan or sariling mantika ng ating white chocolate kaya siya naging glossy. At after nga natin mag-coat ng white chocolate, pupunta naman tayo sa dark chocolate. Ayan, tignan nyo mga Bex, ang ating dark chocolate. Wala pong mantika yan o butter pero super glossy niya, 'di ba? Ang ganda ng pagka-glaze niya. At dito nga sa dark chocolate, mga Bex, medyo bilis-bilisan niyo yung pagko-coat kasi mas mabilis siyang tumigas kaysa sa white chocolate. Ang white chocolate kasi is super ma-oily na yon, hindi kagaya ng dark chocolate. Kaya binibilisan ko na rin yung pagko-coat ko sa kanya kasi nga medyo tumitigas na yung chocolate natin. Ayan mga Bex. At saka mga Bex, more tips lang din po pala. Pag mag-glaze po kayo, wag nyo pong ilalagay o wag po kayong maglalagay ng chocolate sa ref kasi hindi po maganda ang kalalabasan ng inyong glaze. Kailangan kung mag-glaze po kayo, ang chocolate nyo is nasa labas lang, hindi naman po yan nasisira. Room temperature lang po ang kailangan ng ating chocolate para maganda at maayos ang resulta ng ating glaze. At ayan mga Bex, tapos na nga tayo mag-coating ng dark chocolate. Pupunta naman tayo sa toppings. Sa toppings pala mga Bex, mas okay na maglagay kayo ng toppings na yung medyo basa-basa pa yung mga chocolate natin para kumakapit. Kasi pag natuyo na yan or nandigas na yung mga chocolate, napakahirap po kumapit ng mga toppings natin. Dumudula siya. Kaya mas okay na patitigasin nyo siya ng merong toppings. So ayan, tatlong toppings nga po pala nilagay ko. Isang chocolate sprinkles, rainbow sprinkles, at saka marshmallow. Diba? Ayan. Tapos na ang ating donut. Super sarap at super ganda ng ating glaze. At hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo or napulot na kaalaman sa aking pag-share sa ating munting video. Maraming salamat sa panonood mga Bex. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and please like and share this video. Salamat, paalam!